Dad, hindi ako makapapayag na mawalan ako ng bodyguard. Ano? Pababayaan niyo na lang ho ba ako na mag-isang lumalabas? Paano kung may kumidnap sa akin? Sinong poprotekta sa akin? Himutok ng dalagang si Eunice. Naparolyo ng mata ang kanyang ama. Kaya nga sinasabi ko na you're grounded. OMG! As in, I'm already 24 years old tapos iga-grounded niyo lang ako. Ano ko? Bata? That's the point. Hindi ka na bata pero bakit kung ituring mo ang bodyguards mo ay yaya, katulong o kung ano paman. Kapag binigyan ka ng PA mo para naman may umalalay sa'yo, ayaw mo naman. Ano ba talagang gusto mo anak? Halos mawalan na ng pag-asang tanong ng kanyang ama. Hindi na niya alam ang gagawin sa anak nito. Sa sobrang pagka-spoiled nito ay hindi na niya alam kung papaano siyang pakikitunguhan. Bodyguard! Isa pa, ayoko sa nani at PA na susunod-sunod sa akin. O di kaya katulong. Gusto ko nakasuot na bodyguard. Ang astig tignan para silang mga knight in shining armor. Kung gusto mo ng bodyguard, dapat wag mo nang pahirapan sa susunod kasi hindi naman problema ang pagpapasweldo sa kanila. Ang totoo, wala ring gustong mag-apply kapag nalaman nilang sa'yo matoto ka. Napapaatras ang dalaga habang nakahawak sa mukha. Pagkatapos ay pasalampak na napaupo sa sofa na para bang gulat na gulat at nanghihina. Nahihiya ba sila sa ganda ko? Halos sumakit na ang sentido ng kanyang ama. Matino naman ito kapag sa office, sa harap ng maraming tao. Pero kapag ganitong nasa mansyon sila, ay para itong bata. Hindi ko na alam kung saan pa kukuha ng bodyguard. Sana matuto ka na. Lumunok ng laway ang dalaga, saka pinaseryoso ang mukha. Tumindig ito ng maayos, kagaya ng ginagawa nito sa harap ng maraming tao. Nakamasid lang ang kanyang ama at inaantay kung ano man ang magiging reaksyon niya. Whoever be my next bodyguard will be my husband, matatag niyang sabi. Halos mahilo na ang kanyang ama sa kung ano na naman ang pakulo nito. Kahit ganyan ang anak niya, alam niya sa kanyang sarili na tototohanin nito ang kanyang sinasabi. Anak, maghunos dili ka sa mga desisyon mo. No dad, nakapag-decide na ako. Kaya naman maghanap na kayo ng maayos-ayos na lalaki na poprotekta sa akin. Ang swerte naman ang mapipili dahil prinsesa ang pakakasalan niya. 2 lang requirements. Una, gwapo. Pangalawa, magandang katawan. Tawagan niyo na lang ako kapag nakahanap na kayo. Okay, bye! Anang dalaga, bago tinalikuran ng amang gusto nang maiyak sa inaasal ng anak. San ho ba ako nagkulang? Pinag-aral naman siya sa abroad. Binihisan, binigay ang luho at higit sa lahat, itinuturo namin ang tama't mali. Mukhang hindi umabot sa foundation niyang tamang asal nang nasa tamang edad na siya. Dapat iyon ang unang itinuro ko sa kanya. Kaya ngayon, ipinagkakatiwala ko na lang po sa inyo ang lahat. Halos maiyak sa pagdadasal ang kanyang ama habang nakatingin sa itaas. Kasalukuyan siyang nasa office sa sarili nitong mansyon at pilit nag-iisip kung sinong maayos-ayos na lalaki ang pwedeng i-hire na bodyguard ng anak. Kung ano kasi ang sinasabi nito'y kamatayan lang ang makakapigil para matanggihan yon. Ganoon niya kamahal ang kanyang unika iha. Habang nakatukod ang kamay ni Mr. Walton sa kanyang lamesa, dahil sa panghihina ay siya namang pagkatok sa pintuan. Sino yan? Si Arnold po ito. Para bang nabuhayan ng matanda pagkarinig sa boses ng head bodyguard niya. Pasok! Pasok! Nang makapasok ang lalaki ay mabilis siyang niyakap ni Mr. Walton. Nagulat naman si Arnold sa ikinilos nito. Alam niyang mabait ang amo at hindi nang mamata sa mababang antas na kagaya niya. Pero ngayon lang niya nakitang ganoon ang reaksyon ng matanda. Para bang nangangamoy pakiusap na naman ito. Anong meron sir? Nandito ho ako upang ipaalam na walang gustong mag-apply. Kung kay Miss Eunice sila matoto ka. Pinakawalan niya si Arnold na nanlalaki pa rin ang mga mata. Alam mo Arnold, matipuno at maganda kang lalaki. Paninimula nito. Napalunok ito sa sinabi niya. Kahit matagal na siyang nagtatrabaho roon ay ayaw rin niyang mapwesto sa anak nito. Kaya kung binobola lang siya nito ay hindi siya mauuto ng amo. Sir, sanay na po ako sa pwesto ko. Ganoon din ang mga kasamahan ko. Kaya hindi na ho ako pwede kay Miss Eunice. Hindi nga,
dahil may asawa kang tao. Pero baka naman sa mga kamag-anak mo, imposibleng wala. Kunot noon itong tinitigan ng amo. Arnold, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan kong tao. Kilala mo ng anak ko. Sumasakit na nga ang ulo ko kung papaano ko siyang didisiplinahin na hindi man lang nakatatanggi sa kanyang hiling. Ngayon, ang gusto naman niya, ang susunod na magiging bodyguard daw niya ay aasawahin na niya. Baka naman may alam ka. Magagandang lahi niyo at mapoprotektahan niya ang anak ko. Huwag kang mag-alala at magbabayad ako ng malaki. Kung ayaw na niya, madali lang naman ang annulment. Hindi makapaniwala si Arnold sa sinabi ng kanyang amo. Alam niyang minsan may sapak ang dalaga nitong anak, pero hindi niya inaasahan na aabot yun sa pag-aasawa. Naawa siya sa matanda. At the same time, gusto niyang turuan ng leksyon ng anak nito. Sige ho, pero bigyan niyo muna ako ng oras para makumbinsi ang taong yun. Parang nagsikinangan ang mata ng matanda sa narinig. Aasa ako iho ha? Anya pa. Sige ho, mauna na ho ako. Basta, unang requirement, guwapo ha. Pero dapat yung kayang pasunurin ng anak ko. Alam kong hindi kayo abusadong angkan. Pahabol pang sabi ng matanda. Ganoon siya katiwala kay Arnold na siya namang pinanindigan ng lalaki. Sa kagaya ni Mr. Walton na may malasakit, ay aalagaan niya ang kanyang serbisyo rito. Malaki ang utang na loob niya rito. Nag-leave muna siya ng isang araw upang bumiyahe pa probinsya. Nasa Isabela pa kasi yun kaya naman kailangan niya ng panahon. Lalo na't hindi niya alam kung mapapapayag nito ang pinsan niyang walang ibang iniisip kung hindi ang trabaho sa bukid. Si Richard, ang lalaking responsable at bumubuhay sa kanyang mga magulang. Hindi man nakapagtapos ng high school ngunit may potensyal itong maging pulis o sundalo kung nagpatuloy ito. Sadyang mas iniintindi niya ang mga magulang. Kahit magbubukid ito ay maalaga naman ito sa kanyang sarili at may pagkapihikan sa gamit. Kaya hindi talaga masasabing magbubukid siya sa unang kilatis. Dad, nahihirapan na ako. Bakit kasi kailangan niyo akong i-grounded? Panigurado pinagtatawanan ako nila Michelle. Yung bruhang yun. Lalo na kapag nalaman niya yung punishment ninyo sa akin. Maarteng sabi ni Eunice habang nakasimangot. Sa lubong naman ng kilay ni Mr. Walton. Habang pinagmamasdan ng anak na nakahilata sa sound lounger, suot ang bikini nito. Kasalukuyan kasi itong nasa swimming pool. Nahihirapan ka pa sa lagay na yan, dear ha? Look at you, enjoying the sun while nagsasunbathing ka. Hindi makapaniwalang komento ng ama. Ang puti ko kasi. I need a tan skin para hindi magmukhang may sakit. Anyways, kamusta ang the chosen one bodyguard ko? Ngayon naman ay magiliw na tanong nito sa ama. Maghintay ka lang at makakahanap ka rin ng katapat mo. May sinasabi ka, Dad? Oo, wala anak. Kako papasok na ako sa office at baka may balita na sa the chosen one mo. I love you, Dad. Paalam nito sa kanya. Mabilis na tumalilis ang matanda at baka may hingi na naman ang anak nito. Tama nang ibinigay nitong sakit ng ulo sa kanya kahapon. Maghihintay na lang siya sa balita mula kay Arnold na kahapon pang nakaalis. Samantala, parang artistang pinagtitinginan ng mga kabaryo nila si Arnold mula nang makarating sa Isabela. Batid niyang ang probinsya nila ang lugar kung saan nanggagaling ang produkto ng mga gulay. Kaya karamihan sa mga tao roon ay mambubukid. Aba, asensado ka na Arnold ah. Mukha ka ng artistahin. Papuri ng kanilang kabaryo. Hindi naman ho. Medyo nakaluwag lang po pero bodyguard pa rin po ako. Naku, kahit bodyguard ka lang, paniguradong hindi hamak na mas malaki pang sahod mo kaysa sa mga opisyalis rito. Saan ka ba nagtatrabaho? Sa Delta nga ba yun? Delta Tech po. Yun nga, Delta Tech nga. Ang laki ng kumpanya na yun, hindi ba? Opo. Halos hindi na siya mapakali sa mga katanungan ng mga kabaryo niya. Pakiramdam niya nauubusan siya ng oras dahil ayaw siyang lubayan ng mga ito. Kaya naman gumawa na siya ng paraan para makaalis ron. Sige ho, masaya ako makita kayo. Sa totoo lang, trabaho pa rin ang ipinunta ko rito. Kaya naman sa susunod na uwi ko ay bakasyon na. Doon na lang ho tayo magkwentuhan. Masaya akong nalaman na maayos pa rin po ang baryo natin. Anya, saka tinalikuran sila.
Alam niyang hindi matatapos ang pag-usisa ng mga iyon, kaya tumalikod na siya. Ang kukulit, lalo na ang mga matatanda. Mabuti na lamang at nakasalubong niya ang kanyang pakay. Ang pinsan niya na sinusundan naman ng mga kadalagahan, nag-aalok ng pagkain o kung ano paman. Tulad niya iwas na iwas din ito sa mga tao at halatang malapit ng mayamot. Teka, mga binibini, hinihintay na ako ng pinsan ko. Palusot niya at mabilis na lumapit kay Arnold nang matanawan siya. Kunwari alam na nilang dahilan kung bakit sila nagkita. Pinsan, ano na? Yung gagawin pala natin, ngayon na ba? Dumaan muna tayo sa bahay. Sigaw ni Richard kahit wala naman itong alam sa pakay ni Arnold. Oo pinsan, madali ka. Kanina pa kita hinihintay. Sagot naman ni Arnold. Nag-akbayan pa sila habang tuwang-tuwang umaalis. Wala namang magawa ang mga kadalagahan nang umalis na si Richard. Isang linggong namalagi sa bukid ang binata bago bumaba mula sa bukid kaya talaga namang inaabangan ito ng mga dalaga. Bukod sa magandang lalaki na, ay napaka-responsable pa nito. Ni wala itong bisyo. Kaya naman maraming nahuhumaling sa kanya. Nang makarating sila sa bahay ng binatay, naabutan nilang ina nitong nakaratay sa higaan. Anong nangyari kay tita? Malungkot na tanong ni Arnold. Bedridden na siya. 1 buwan nang nakalipas dahil sa komplikasyon sa sakit. Sagot ng ama ni Richard. Naghanda ng kape si Richard para kay Arnold. Pinsan, ba't di mo sinabi agad? Nakatulong man lang sana ako. Ngunit hindi pinansin ni Richard ang sinabi ni Arnold. Isa yun sa ugali ng binata, ang suluhin ng problema at hindi humihingi ng tulong basta-basta. Pinsan naman, kung tungkol sa mga magulang mo, dapat nilalapit mo ng tulong. Para saan pat naging anak nila ako? Ayokong magmukha kaming kaawa-awa at kutyain lang. Nagagawan ko naman ng paraan. Kalusugan na ito ng tita. Marami ka pang magagawa, hindi lang sa pagbubukid ang kaya mo, Richard. Hindi na napigilang mainis ni Arnold. Kung narito ka para maliitin lang ang hanap buhay ko, makakauwi ka na. Napahinga ng malalim si Arnold. Ito na nga bang sinasabi niya. Mahirap kumbinsihin ang binata. Kung dito pa lang sa pag-offer niya ng tulong, nahihirapan na siya. Papaano pa kaya kapag sinabi niyang makikipagkasal siya sa pangangamuhan niya? Baka sabihin pa nitong nahihibang siya. Kung may kais sa isang iniingatan si Richard, ay iyon ang ego niya bilang lalaki. Pero wala na siyang pagpipilian para sa anak ng amo niya kung hindi ang pinsan nito. Kaya kailangan niyang makagawa ng paraan. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang ay makakahanap ka pa ng ibang trabaho na mas makakatulong sa inyo. Hindi mo naman kailangan mangutang o humingi ng tulong kahit na kanino. Ikaw mismo magtatrabaho nun. Anya. Bagamat ayaw niyang magsinungaling sa pinsan nito, subalit no choice na talaga siya kung hindi utakan ito. Saka na lang iisipin ni Arnold ang consequences kapag napapayag na niyang lalaki. Alam mo naman na, ni pag-graduate sa high school ay wala akong natapos. Ngayon sasabihin mong may mas matino ako mapapasokang trabaho? Madami nang nakipagsapalaran sa Maynila. Pero bumabalik rin dito dahil mas masahol pa raw sa mapanganib na gubat yon. Lalo na't mga tao mismo hayop ron. Kung hayop ang mga tao ron, paano ako nagtagal sa amo ko? High school graduate lang ako pero malaki ang pasahod sa akin kumpara sa mga degree holder dito. Nandito ako para isama ka sa trabaho ko. Humigop ng kape si Richard bago tinignan ang pinsan nito. Anong klaseng trabaho ba yan? Bodyguard. No requirements. Sasamahan mo lang si Miss Eunice. Paliwanag niya. Umaasang maging interesado ito sa trabahong ino-offer niya. Hindi. Kailangan ako ng mga magulang ko. Pagmamatigas pa rin niya. Anak, hindi mo naman kailangan pang isipin kami. Ako nang bahala sa nanay mo. Kaya hayaan mong sarili mong lumipad. Ngunit hindi nakinig ang binata. Kung anong sinabi niya ay paninindigan niya. Pasensya na pinsan pero hanggat kaya kong pangalagaan ang mga magulang ko, hindi magbabagong desisyon ko. Ayaw mo bang mapatignan ng ina mo? Saka na kapag lumaki ng ipon ko. Napabuntong hininga na lang si Arnold. Inaasahan na niya ito. Gayunpaman ay hindi siya mawawalan ng pag-asa. Bibigyan kita ng panahon na makapag-isip-isip
at mapag-usapan ng pamilya niyon tungkol sa inaalok ko. Bagsak ang balikat siyang umalis sa kubo ng pinsan niya. Mukhang kailangan muna niyang magstay pa roon. Magpapaalam muna siya na hindi muna siya makakabalik agad sa Maynila. Lumipas ang 2 araw at halos araw-araw pinupuntahan ni Arnold ang pinsan nito hanggang sa wala siyang naabutan sa kubo nito. Nalaman niyang isinugod sa ospital ang ina ni Richard. Madali siyang nagtungo roon. At doon nalaman niyang 1 linggo na pala itong natigil sa pag-inom ng maintenance. Pinsan, pasensya ka na, wala akong nagawa. Anang Arnold nang daluhan si Richard. Ngayon lang niya nakita kung gaanong nag-alala si Richard habang nakaabang sa pintuan kung saan nakalagak ang kanyang ina. Sabi ng doktor, kailangan na raw operahan ng nanay ko. Malaki ang halagang magagastos para roon. Nanghihina niyang pagbahagi kay Arnold ng problema nito. Masama man ngunit iyon ang nakitang pagkakataon ni Arnold upang mapapayag ang pinsan nito. Kinagabihan ay naghanda na si Richard ng gamit upang sumama kay Arnold kinabukasan. Narealize niya na kahit ilang taon pa niyang gugulin ang buhay niya sa pagtatanim, ay alam niyang hindi siya makakabayad kay Arnold. Bago pa man mahuli ay nilunok niya ang pride niya upang makautang sa pinsan. Kaya na-schedule na rin ang pagpapa-opera sa kanyang ina habang si Arnold ay nakukonsensya. Hindi niya alam kung sasabihin ba niya kay Richard ang tungkol sa kasal, pero natatakot rin siyang umatras ito kaagad. Samantala, nagbababad sa salon si Eunice na nasa loob rin ng kanyang mansyon. Inip na siyang maghintay ng bodyguard as well as magiging groom din niya. Dear, maganda ka bukas. Makikilala mo na ang bago mong bodyguard. Natutuwang balita ng matanda. Para namang batang napatayo ang dalaga nang marinig ang balita. Sa totoo lang kasi, ay para kasi yung quest na mystery item na gustong-gusto niyang malaman. Kagaya ng bago niyang bodyguard. Gusto niyang malaman kung gaano ito kagwapo, katalino, o di kaya'y ine-expect rin ito na pera rin ang habol ng lalaki sa kanya. Pero ang mahalaga ay may mapagtitripan siya. Para magtagal ay kailangan muna niyang asawahin ito. I love you, Dad. Promise I'll be a good CEO kapag pinasa niyo na sa akin ang posisyon. Though hindi pa ako handa, pero susuklian ko ito ng pag-grant niyo ng wish ko. But dear, please behave. Huwag mo nang pahirapan tong susunod mong bodyguard. Wala nang susunod sa kanya kapag naglayas pa yan. Promise, Dad, aalagaan ko po siya. Anya na nakataas pa ang kanang kamay na para bang nanunumpa. Sabi mo yan, ha? O sige na, magpaganda ka na riyan dahil pwede ka nang pumasok sa kumpanya bukas. Yes, Dad, I love you. You're the best dad in the whole world. Sigaw pa niya habang tinatanaw ang amang palayo na. Napapailing na lang ang matanda sa inaasta ng anak. Siguro, kaya hindi niya kayang tanggihan ang mga hiling nito ay dahil para sa kanya ay parang bata pa rin ito. Kahit malaki na ito ay itinuturing pa rin niyang baby ang anak. Pero kahit ganoon ay alam na nito ang ginagawa sa harap ng maraming tao. Habang inaayos ang buhok ng dalaga, ay ini-imagine na nito ang pagkikita nila ng lalaki. Kung ano bang pangtitrip ang gagawin niya rito. Panigurado rin na mabibighani ito sa ganda niya kapag nakita siya nito. At hindi na makatatanggi pa kapag kinasal na sila. Para bang napipredict na niya ang mangyayari. Nanibago man si Richard sa suit na ipinasuot sa kanya ni Arnold, pero nagustuhan naman niya yon. Pakiramdam niya'y naging tao siya. Magbubukid lang siya subalit pihikan sa gamit. Hindi materialistic pero maalaga sa gamit at katawan. Grabe, baka kunin ka ng artista niyan, pinsan. Gwapo mo. Papuri ni Arnold. Inayos na niya ang kanyang necktie at hindi pinansin si Arnold. Nang makarating sila sa kumpanya, ay naghintay muna sila sa lobby. Doon nila sasalubungin si Mr. Walton at ang anak niyang dalaga. Kahit bago sa paningin niya ang lugar, ay nakukuhang maging professional ni Richard. Hindi naglilibot ang kanyang tingin at nanatiling tahimik na para bang hindi galing sa bundok. Kaya pati ang pinsan nito ay nabibilib sa kanya. Pero sumasagi rin sa utak nito ang konsensya. Seryoso sa buhay si Richard, pero masisira pa nito ang kanyang tiwala kapag nalaman nito ang kondisyon ng amo.
Ayan na sila pinsan. Informa ni Arnold. Mabilis na umayos ng tayo si Richard upang makita ang pangangamuhan niya. Isang matandang lalaki at may dalagang nakasunod sa kanya. Maganda at sopistikadang dalaga. Nakaramdam siya ng konting kaba sa presensya ng amo, ngunit hindi niya yun pinahalata. Aayusin niya ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang kaninang seryoso at sopistikadang dating ng dalaga sa kanya ay napalitan ng pagtataka. Malapad itong ngumiti sa kanya at inunahan ng kanyang ama sa paglalakad. Hindi na nakabuelo si Richard nang yakapin siya nito. So, ikaw na nga? Maamong sambit ni Eunice na parabang kilalang kilala siya nito. Hindi naman nakagalaw si Richard sa pagkagulat. Kita rin sa mukha ni Arnold at ang ama nito ang pagkagulat. Mabilis na hinila ni Mr. Walton ang anak nito at humingi ng paumanhin kay Richard. Anak, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Halina kayo sa office. Maotoridad na utos ng matanda sa tatlo. Halos plakado na rin ang ngiti ng dalaga habang nakatitig kay Richard. Napahinga na lang siya ng malalim at umiwas ng tingin sa dalaga. Kinikilabutan siya. Pakiramdam niya'y may sapi ito. Habang sinusundan nilang matanday, nababangga-bangganan ni Richard si Arnold. Kulang na lang ay i-holding hands niya si Arnold para lang maiwasan ng dalaga. Dumidikit kasi ito ng husto sa kanya. Hi, I'm Eunice. And you are? Inosente niyang tanong sa binata. Magiging amo mo yan kaya sagutin mo ng maayos. Pagpapaalala nito sa kanyang isip. Richard, maikli niyang tugon na parabang ipinababatid nito na ayaw na niyang patagalin ng usapan. Pati pangalan mo ang gwapo. Pwede ka naman ang mag-start ngayon pagkatapos kang ma-hire ni Dad, diba? Ang tagal ko kasing hindi nakalabas dahil wala akong bodyguard. Kwento niya. Dahil medyo matino na itong makipag-usap, ay medyo nakaramdam ng ginhawa ang binata. Opo ma'am, formal niyang sagot. Good! Masiglang sagot ni Eunice, sabay kapit sa braso ni Richard. Walang nagawang binata sa parang lintang pagkakahawak ni Eunice sa kanya. Gusto niyang humingi ng saklolo kay Arnold, pero hindi siya nililingon ng isa. Naisip niya na alam na nito na may sapak ang amo niya. Gusto niyang bubugin ito kapag nagkasarilinan silang dalawa. Baka kasi siyang matutoka rito kaso inayawan niya. Kaya sa kanya ipinasa ang may saltik na babae. Nang makarating sila sa office ay sinita ng kanyang amang dalaga. Nahihiya na ito sa inaasal nito sa binata. Ano ba naman anak? Kanina pang hindi komportable sa'yo si... Ano ang pangalan mo iho? Richard po dad. Richard. Si Eunice ang sumagot. Pagpasensyahan mo na Richard. Halos 1 linggo na kasing nalagian sa mansyon kasi walang bodyguard. Kaya ganyan na lang siya kasaya dahil makakalabas na rin sa wakas. Wala ni isa hubang maaaring magbantay sa anak niyo habang wala pang nakukuhang personal na bodyguard? Takang tanong ni Richard. Sa totoo lang, imposibleng walang mahar na magbabantay rito dahil sa yaman nila. Huwag sanang dahil sa iniisip ko. Anya sa kanyang isip. Kapag kasi nagkataon na normal lang ang pisikal nitong anyo, pero may sira pala sa pag-iisip ay aatrasan talaga niya ito. Kung nahirapan sila na maghanap ng makakasama nito, malamang na malala ang problema nito. Hindi makasagot si Mr. Walton sa tanong nito at wari nag-iisip ng idadahilan. Napaka-irresponsable kasi ng mga dati kong bodyguards. Malaki ang pasweldo pag sa akin nakatoka. In other words, akala nila sasama-samahan lang nila ako while nakatatanggap ng sweldo. But unfortunately, multitasking kasing pinagagawa ko. Like tagabitbit ng pinamili ko, tagahatid ng food ko, at kung ano-ano pa. Hindi nila kinaya kaya nagsialisan. Pag-amin ni Eunice. Seryoso niya itong sinabi ngunit hindi niya idinagdag ang tungkol sa kasal. Dahil doon ay may katwiran naman ng dalaga. Kung yun naman palang dahilan, ay malugod niyang tatanggapin ng trabaho. Wala siyang kaalam-alam na iyon palang simula ng pagyanig ng mundo niya. Ganun ba? Gagawin ko pong makakaya upang mapagsilbihan ka. Tamang-tama. Kung tinatanggap mo na ang kasunduan, ay pumirma ka na rito. Nanginginig na wika ni Mr. Walton. Baka kasi umatras pa ito.
Minadali niyang inilabas ang kontrata at pinapirma na ang lalaki. Congrats pinsan, bati ni Arnold. Kahit sa totoo lang ay iniisip na kung pipigilan ba niya ito o hindi. Tumango lang siya at hindi na binasa ang nilalaman ng kontrata. Kahit nagtataka siya sa sinabi nito kung anong ibig sabihin sa salitang kasunduan. Dapat kasi trabaho ang sinambit ng matanda. Ngunit dahil nandoon naman si Arnold ay tiwala naman siya rito. Nang matapos ang pirmahan ay mabilis na hinawakan ni Eunice ang kamay ng binata at hinatak palabas. Masayang masaya siya dahil talaga namang na love at first sight siya sa binata. Bukod sa morenong kulay nito at maladanyel matsunag ang kahawig niya, ay napakalakas din ng karisma ni Richard. Ma'am, hindi pa po tayo nakapagpaalam kay Sir Walton. Ayos lang, ako ng amo mo ngayon kaya no worries. Sa mall tayo ngayon. Masigla niyang sambit. Ngayon lang siya naka-encounter ng ganitong babae. Marami na siyang nakasalamuhang kadalagahan sa kanila. Mahinhin, mahiyain, at nakababa palagi ang tingin. Kahit maraming nagkakandara pa sa kanya, wala man lang naglakas loob na ibaba ang sarili nila sa lalaki bukod sa pagpapahiwatig ng pagtingin. Kagaya ni Maria na taga sa kanila. Pero hetong kasama niya, bukod sa magaslaw kumilos, ay mukhang hindi rin naman ito nangmamata. Mukhang hindi naman matapobre. Ngunit base sa sinabi nitong katwiran ay sinusulit lang nito ang bayad sa trabahante. Napaisip si Richard kung ganito nga bang talaga ito sa mga bodyguards niya. Marunong ka bang mag-drive? Tanong ni Eunice. Napailing ang binata. Naalala niyang hindi pala siya marunong mag-drive. Sa motor oo pero dekambyo pa ni hindi siya marunong bumaril. Kailangan pa niyang magpaturo sa pinsan nito. Nakarating sila sa mall. Mukha namang maayos ang amo nito. Naiilang lang siya ng konti dahil nakasukbit lagi ang kamay ng dalaga sa kanyang braso na para bang naging escort siya. Gusto niyang magtanong ngunit dahil sumeryoso na ang dalaga ay hinayaan na lang niya ito. Baka ganun lang talaga kapag mayayaman. Ma'am, bagay na bagay ho kayo. Teka lang ho pwede po kayong maging model rito. Anang staff ng shop, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. May mga formal attire na branded ang nakadisplay doon. May gown, may suit, may coat. Mga pang-office at gowns. Lahat mamahalin ayon sa nakikitang price tag ni Richard. Wala silang kaalam-alam na tinawag ng staff ang manager to introduce them. Sila ho, pwede niyo ho silang i-hire ng mga model ma'am. Anang staff sa kanyang manager. Nataranta naman ang baklang manager nang makita ang dalaga. Sorry Miss Walton, hindi pa po kayo kilala ng staff ko rito Baguhan po kasi siya, naghahanap po kami ng model para ipromote tong design ni Mr. Pehenko. Nahihiyang paumanhin ng manager. Ngunit matamis na ngumiti ang dalaga. Really? Model ba kamo? Fit ba kaming dalawa? Namilog ang mata ng manager na ang bilis magbago ng ekspresyon. Opo ma'am, bagay na bagay ho kayong maging model ni sir. Anya. Kaso, hindi po ako. Sasagot na sana si Richard ngunit mabilis na idinikit ni Eunice ang hintuturo sa labing nito dahilan ng pagtahimik niya. Okay, kailan ang photoshoot? Game na game niyang sagot. Hindi inaakala ni Richard na magiging modelo siya nang wala sa oras. Kung nung isang araw lang ay magbubukid siya. Ngayon naman ay naging bodyguard ng isang babaeng may sapak tapos magiging model pa. Ngayon na po ma'am, doon po tayo sa studio namin. Nagmamadaling sagot ng manager na para bang nag-aalala na magbago ang isip ng dalaga. Ang ipinasukat sa kanila ay gown at suit ng groom. May nagbihis sa kanila at nag-ayos. Masayang-masayang inaayusan ng dalaga. Samantalang kabado naman si Richard. Pero nirelax muna niya ang sarili. Nang malapit na ang photoshoot ay lumapit siya sa dalaga. Ano bang gagawin natin? Tanong ni Richard. Magpo-post ka lang, ano ka ba? Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Oh my goodness, you look both perfect. Ma'am, bagay na bagay kayo ni sir. Anang manager na bakla nang makitang tapos na silang ayusan. Sasabat na naman sana si Richard dahil hindi nila makuha ang role niya sa pagsama sa dalaga. Baka kasi inaakala nila na magkasintahan sila. Kaya naman, binulungan na lang niya ang binata.
Let's enjoy the day, kaya hayaan mo ng flow ng buhay. Anya, hindi na tuloy nakaimik ang binata. Bagong model ho ba siya, Miss Walton? Kasi hindi ko pa siya nakikita sa mga magazines. Salamat po at pinayagan niyo kaming gawin kayong model. Maluha-luha pang puri ng baklang manager. Ang simula ng shooting ay single, so hindi sila magkasama. Ang nauna ay si Eunice while wearing the bridal gown. Habang pinanonood siya ni Richard ay hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi dahil nagagandahan siya sa amo. Totoo ngang maganda ito pero alam na kasi nito na may sapak siya. Parang may multiple personality kasi. Kung titignan ito sa post niya, mamamangha ka sa ganda niya na malaiba na alawi ang dating. Pero iba pa rin kapag nagdala ang ugali. Hindi niya namalaya na nadako ang tingin ng dalaga sa kanya. Iiwas sana siya ng tingin rito pero huli na dahil kinindatan na siya nito. Pinagpapawisan siya dahil sa inaakto ng among dalaga. Nang siya na ang susunod ay nag-concentrate na siya. Baka kasi magaya siya sa amo at matagalan. Kanina kasi nakailang sitang cameraman sa dalaga sa kung ano bang dapat ipakita nitong emosyon. Ngayon naman ay aayusin niya yung kanya para mapabilis ang photoshoot. At tulad nga ng inaasahan ay namangha ang lahat sa bawat capture ng post niya. Naparami ang kuha sa kanya dahil ang galing niyang magdala ng isusuot. Napapangiti sa isip si Richard. Kung hindi kasi nila itatanong ay magaling itong pumili ng isusuot at magdala kahit nasa bukid pa siya. At inaalagaan niya ang ganoong ugali niya. Malakas na pumalakpak ang dalaga nang matapos siya. Sa wakas, tapos na rin. Tayo naman. Sigaw ng dalaga na mabilis na lumapit sa kanya. Napakamot na lang sa batok ang binata habang nakatingin sa ibaba. Nahihiya siya sa inaasal ng amo. Kung sa single photoshoot at nakailang sita na sila kay Eunice, ngayon naman ay kay Richard sila nakailang instruction. Sir, kailangan ho tingnan niyo yung bride na para bang in love ka. Kagaya ni ma'am. You should look at her the way she looks at you. Anang cameraman. Paano ba naman kasi siyang makakakonsentrate? Halos gusto na niyang malusaw sa tingin ng amo niya. Pakiramdam niya ilalamunin na siya nito. Mukha ring hindi in love dahil parang punong-puno ng pagnanasa ang mga tingin nito. Dapat in love daw yung tingin mo sa akin. Pananakot ni Eunice sa binata. Kaya walang nagawa si Richard kung hindi magpanggap na in love sa dalaga. Iniisip na lang nito na siya si Maria. Kaya buong photoshoot ay puro imagine na lang siya. Mabuti na lang at nairaos ng maayos ang pagmumodel nila. Ma'am sir, thank you sa inyo. Tumawag na po ako kay Mr. Pehenko. Ang sabi po niya, sa inyo na po yung pinang-model nyo. Masayang sabi ng baklang manager. See? Nag-shop lang tayo, nakakuha pa tayo ng pangkasal natin. Anang dalaga nang makaalis sila sa naturang shop. Pero ang nasa isip ni Richard ay ibebenta niya yon. Wala naman kasi siyang balak magpakasal o di kaya'y ipaparenta kasi hindi naman niya yun magagamit sa trabaho. Isa pa, naka-Eunice ang bridal gown na sana'y magka-partner. Anong masasabi mo? Nagising na lang sa pag-iisip si Richard dahil sa pagtatanong ng amo. Hindi niya naisip na bantayan nito dahil nakalingkis lang ang kamay nito sa kanya. Medyo nasasanay na rin naman siya kasi baka ganoon lang ang amo sa bodyguard. Mahal ito masyado kaya itatago ko. Remembrance na lang kay Mr. Pehenko. Sagot niya. Huwag ka mag-alala, magagamit mo yan. Hindi lang basta remembrance yan, sabi ng dalaga. Pagdakay inaya na nito sa isang restaurant si Richard. Hindi na iniisip ng binata ang sinabi ng amo. Baka kasi ang tinutukoy nito ay magagamit niya kapag ikinasal na siya. Wala siyang kaalam-alam na inaayos na ang kasal nila ng dalaga at hindi na siya makakaatras. Sa unang araw ay nakapagpahinga rin si Richard matapos ang lakad nila ng dalaga. Habang tumatagal kasi ay hindi na siya naiilang sa dalaga. Bukod sa madaldal at hindi matapobre, ay para rin itong isang bata. Pero may mga oras rin itong matured sumagot. Kahit hindi siya nagsasalita ay hindi ito nagagalit. Pagkatapos ng bawat trabaho niyang yon, ay tumutuloy siya sa kondo ng pinsan niya. May bahay naman si Arnold kung nasaan ang kanyang asawa at anak, pero malayo roon. Kaya doon muna siya mananatili. Dahil sa mga sumunod na araw, ay doon na siya namamalagi sa mansyon.
habang mag-isa'y nagluto muna siya at tumawag sa mga magulang. Nalaman niyang nagpadala raw ng kung ano-anong kailangan nila si Arnold sa bahay nila. Ngayon na lang nalaman ni Richard na barya na lang yun sa pinsan niya dahil talagang malapit ito sa mga amo. Kapag yumaman siya'y bibilhin niya ang malaking bahagi ng bukiri nila sa Isabela at siya nang magiging amo ron. Gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo sa probinsyang kinalakihan niya. Kahit naman kasi nagugustuhan na niyang lugar kung nasaan siya ngayon, ay hindi pa rin mapapantayan ng sinasabing kanyang tahanan. Sa ngayon ay magfo-focus muna siya sa trabaho. Lumipas ang 1 linggo at nagtataka si Richard kung bakit hindi pa rin siya pinagtatrabaho sa mansyon pagkatapos ng una niyang serbisyo sa dalaga. "Pinsan, nasan daw ang ibinigay sa inyo ni Mr. Pehenko?" Tanong ni Arnold. "Bakit? Yun ang isusuot mo. Magsusuot din ako ng formal na damit." Anya. "Sa groom yun, pangkasal. Basta isuot mo. May espesyal na okasyon eh." Muling pamimilit ni Arnold na hindi man lang tumitingin sa kanya. Nagbisi-bisihan siya, kaya walang nagawa si Richard kung hindi suotin ang sinasabi nito. Nang papaalis na sila ay nagtanong na siya, "Saan ba tayo pupunta? Wala namang sinasabi si Ma'am Eunice." Pero hindi umiimik si Arnold. Unti-unting umuusbong ang inis ng binata. Kaso nanahimik na lang siya. Ayaw niyang makapagbitaw ng salita na makasasakit sa pinsan nito. Lalo at wala pa siyang alam. Pero napapaisip siya kung bakit wala siyang trabaho pagkatapos nilang lumabas ng amo nito. Kabaliktaran sa sinasabi nitong nagpapahirap sa mga dati niyang bodyguards. Dahil ba magaling siyang makitungo at hinahayaan lang siya nito sa mga trip niya? Kung ano pa man yon, sana'y tuloy-tuloy lang yung ganon. Halos hindi naman mapakali si Eunice sa pag-uutos sa mga nag-aayos sa kanya. Kung ano-ano ang inuutos niya na kesyo ganito ganoon, kailangan siyang pinakamaganda ng araw na yon. Ayaw niyang makita siya ng groom niya na hindi kaaya-aya. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng kaba. Ganito pala kasi pag ikakasal na. Tinamaan kasi talaga siya sa binata. Inaamin niya na may ugali talaga siya. Pero nung unang kita niya sa binatay, ni walang katiting siyang masense na pinagnanasahan siya nito. Nung kasama niya ito ay parang normal lang siya sa paningin niya. Yung tipong hindi nagkakandara pa sa kanyang lalaki. Hindi rin ito tumitingin sa ibang kababaihan sa kanyang paligid. Sa totoo lang ay nababastos siya ng mga dati niyang naging bodyguards. Kaya totoong pinahihirapan niya ang mga iyon. Isa pa, walang makasabay sa trip niya. Hindi rin niya makasundo ang ibang anak mayaman dahil madali siyang mairita. Kung may nagkakagusto sa kanya, ay dahil yun sa pagmumukha niya, katawan, at negotiation sa business nila. At ibang-iba sa kanila si Richard. Alam na niyang magbubukid dito pero wala siyang maramdaman na nilalapit nito ang sarili sa kanya. 9:00 na nang makarating ang dalawa. Sa isang malaking simbahan sila nakarating. "May ikakasal?" "Oo, kaya alika na." Bumaba sila sa kotse at dumiretso sa loob. Wala naman masyadong bisita. Napaisip siya kung sino bang ikakasal at mas lalong nadagdagan ng kuryosidad ni Richard nang makita ang mga magulang nito na nakasuot ng puti. "Anong ginagawa nila rito?" tanong niya kay Arnold. Lumapit sila sa mga ito na kausap nila mismo si Mr. Walton na parabang magkakalapit na kaibigan. "Nay, tay, anong meron?" Nabaling ang tingin nila kay Richard at tuwang-tuwang niyakap ang anak. Yumakap din siya sa mga ito dahil namimiss nga naman niya ang mga magulang. Pero mas nangibabaw ang katanungan kung anong meron ngayong araw. Imposible man pero hindi niya maiwasang mag-assume kung sino ba ang ikakasal. "Anak, nagagalak kaming malaman na ikakasal ka na pala. Ngayon hindi na kami mag-aalalang mawala dahil may makakasama ka na sa buhay." Anang kanyang ina. Gulong-gulo siya at halos hindi na mabasa ang ekspresyon niya sa mga sinasabi nito. "At anong ikakasal? Kanino?" Ano hong ibig niyong sabihin? Sinong ikakasal?" Diretso na niyang tanong. "Richard, we're sorry to inform you, pero yung pinirmahan mong kontrata ay ang kasal niyo ng anak ko," sagot ni Mr. Walton. Nababanaag sa mukha nito ang konsensya ng pagsisinungaling. Bumaling si Richard sa pinsang si Arnold upang kumpirmahin kung may kinalaman ba ito sa kasal.
Ngunit isang mapagpaumanhing tingin ang ipinukol nito sa kanya. Anak, sa wakas, natupad na rin ang isa sa aming pangarap na maikasal ka. Masyado na kaming matanda para manatili ng matagal sa mundo. Anang kanyang ama. Ang mga ito'y wala ring alam na wala siyang kaalam-alam sa kasalang magaganap. Gusto niyang magwala at manapak ng tao, pero tanging pagkuyom ng kanyang kamay ang nagawa niya habang nagsisilabasan ang litid ng ugat sa kanyang leeg. Hindi siya pwedeng gumawa ng eskandalo sa harap ng kanyang mga magulang, kaya nagpipigil siya. Sa kanan niya ipagpapaliban ng galit niya sa pang-uutak nila sa kanya kapag natapos na ang kasal. Nag-uumapaw ang galit niya dahil wala ni isang katiting siyang pagtingin kay Eunice. Naisip niyang magsisisi rin ito sa naging desisyon niyang magpakasal sa kanya. Pero mas galit siya ngayon kay Arnold na kanyang pinagkakatiwalaan ng husto. Para kasi siya nitong binenta sa Walton at ginawang bobo, lalo na sa babaeng may sapi. Pinakalma niya ang kanyang sarili at muling niyakap ang mga magulang. Nakipagkamay kay Mr. Walton bago pumuesto sa unahan. Pagkatapos ay hindi na siya umiimik. Para siyang patay na nakatayo sa kung saan maghihintay ang groom. Hanggang sa tumunog ang kampana, hudyat na dumating na ang bride. Pero hindi na tinag si Richard. Humarap siya sa kung saan lalabas ang bride. Pinatunog ang romantic music at nagsimula ng magmarcha ang babae. Subalit para kay Richard, walang kulay ang dekorasyon at magarbong simbahan na yon. At wala sa tunog ang musika na kung saan nagmamahalan ay aapaw ang damdamin sa saya. Ngunit hindi sa kanya. Pakiramdam niya'y ipapasok siya sa kalaboso at habang buhay na matatali sa buhay na ayaw niya, na para bang ninakaw ng ganun-ganun lang ang kanyang kalayaan. Dinamay pang walang kamuwang-muwang na kanyang matatandang magulang. Iba talagang nagagawa ng pera. Malakas ang kabog ng dibdib ng dalaga habang dahang-dahang naglalakad patungo sa kanyang groom. Nakatitig ito sa kanya ngunit habang papalapit siya rito, unti-unti niyang naaaninag ang mukha nitong parang may nakabiting kilo-kilong bakal. Hindi ba siya masaya? Sa isip ng dalaga. Parang nawala rin siya sa mood dahil pakiramdam niya'y nagtatampo ito sa kanya. Nang makarating na siya rito ay iniharap na ni Richard sa altarang dalaga. Walang emosyon na mararamdaman mo talaga kung gaano ito kalamig. Malamig naman talaga ito kung makitungo at hindi pala silita. Ngunit nasobrahan kung kailan pa sila ikakasal. Hindi alam ni Eunice kung magigilty ba siya sa nagawang paglilihim rito. Pero talagang mahal niya ang lalaki. According naman kay Arnold ay wala naman itong nobya. Kaya ano pa bang inaarte nito? Naguguluhan si Eunice. Ngunit hindi niya susukuan ng binata. Mahal na niya ito at wala rin namang nagmamay-ari pa ng puso niya. Kaya naman siyang uupo sa pwesto na bakante pa. Siya lang ang dapat magmay-ari sa magbubukid na si Richard. Gagawin ko ang lahat kahit magbungkal pa ako ng lupa. Determinadong sabi nito sa isip na hinihiling naman niyang huwag sanang umabot ng ganon. Kung gaano kasi kasigla ang dalaga sa seremonya ay siya namang tamlay ni Richard nang matapos ang kasalan at nasa reception na ang lahat upang magsikain ay tinangka ni Richard na kausapin ng amo nito. Kahit asawa na niya ito ay tingin pa rin niya rito ay amo. Mag-usap muna tayo. Malamlam nitong pakiusap kay Eunice. Not now, hon. Asikasuhin muna natin ang mga bisita natin. Look ko, nag-e-enjoy ang parents mo. Masuyong tugon ng dalaga. Sa totoo lang ay hindi niya maintindihan ng babae. Para na itong nahihibang at nakikipag-usap sa bagong kakilala na basta-basta na lang niyang pinakasalan. Para itong walang lakas habang nakikipagsayaw kay Eunice. Pinaparamdam sa kanya kung gaano niya kadisgusto ang kasalang naganap. Pero wala na siyang magagawa pa sa mga pagkakataong yon kung hindi ang makisama na muna. Habang nakayakap sa kanya si Eunice sa kanilang pagsasayaw, ay hindi niya maiwasang iparamdam sa lalaki kung gaano niya ito kagusto. I love you, Richard. Since the day I saw you. Pinapangako kong ibibigay kong lahat pati ang puso ko hanggang sa huli kong hininga. Malamyos niyang bulong kay Richard. Kung gaano yun katamis kay Eunice, ay siya namang pait kay Richard kaya tinugon nito ang kanyang isinambit. Kung ganun pala ibigay mo sa akin ang kalayaan ko,
Kung tunay ang iyong pag-ibig, hindi ko ninanais magpakasal sa babaeng hindi itinatangi ng puso ko. Parang huminto ang tibok ng puso ng dalaga dahil sa narinig mula sa asawa. Pakiramdam niya'y kumuha ito ng napakatalas na kutsilyo at isinaksak sa kanyang dibdib. Parang batingaw na nagpaulit-ulit ang mga sinabi ni Richard sa kanya. Gusto niyang maluha pero ngayon pa ba siya susuko? Ngayong nakatali na ito sa kanya? Hilingin mo ng lahat ngunit hindi ang paghihiwalay natin. Ipapangako kong hanggang kamatayan ang bigkis ng ating kasal. Matatag niyang sagot sa asawa. Masarap pakinggan ang mga pangako mula sa taong nagmamahalan. Ngunit kasalungat nun ay ang sapilitang manatili sa bigkis na hindi naman nais ng isa. Dahil nagiging sumpa na lang yun. Walang patid na pagpaparamdam ni Richard ng pagkadisgusto sa babae. Wala nang kinausap na iba si Richard sa mga bisita. Kay Arnold o sa biyenan nitong si Mr. Walton, maliban sa kanyang mga magulang. Kung pwede lang sumama sa kanilang probinsya, ginawa na niya. Ngunit may nakareserve ng lugar kung saan sila mag-honeymoon ng kanyang asawa. Anak, naway abutan pa namin ng aming apo. Anang kanyang ina na matamis na nakangiti sa kanya. Hawak ang pisngi ni Richard. Gustong maluha ng lalaki ngunit pinigilan niya. Hindi siya iiyak kahit na anong mangyari. Ayaw niyang panghinaan ng loob sa oras na lugmok ang pagkatao niya. Baka mag-alala pa kasi ang mga magulang niya. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Hayaan niyo. Susunod rin ho ako ron, sabi niya. Rinig ni Eunice ang sinabi nito. Para bang ipinapahiwatig na uuwi siya ron nang hindi siya kasama. Bye po, Nay, Tay. Magbabakasyon po kami ron after ng honeymoon namin. Paalam rin ni Eunice. Tuwang-tuwa sa kanya ang mga magulang ng lalaki dahil napakagiliw niya. Nang makaalis ng mga magulang nito'y tinawag siya ng pinsan niya. Pinsan, umalis na tayo. Utos ni Richard kay Eunice. Dahilan upang maputol ang sasabihin ni Arnold. Napaatras naman ng lalaki dahil alam din nito ang bigat ng kasalanan nito. Napilitan siya nang wala sa oras na maikasal, lalo na't hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na tumanggi o nabigyan ng oras na mapag-isipan yon. Hindi rin nakipag-usap sa kanya si Mr. Walton dahil sa hiya. Mukhang nagkamali siya sa pagpayag sa gusto ng anak. Ngunit nandoon ang sayang hindi niya nakita sa anak. Kaya masakit man nang makitang naghihinagpi si Richard, ay iniisip na lang nito ang anak. Umaasang mamahalin din nito pabalik ang unikaihan niya. Lalo na't mabait naman ito, katagalan kahit na may attitude. Ipagdarasal niya yon. Nakaalis ng mag-asawa at ang nagdadrive ay si Eunice. Sa Cavite, kung saan ang ancestral house gaganapin ang honeymoon nila. Malaki ang ancestral house namin kaya atsak na mag-e-enjoy ka. Nandun yung mga antiques furniture na kinolekta ni Grandpa. Pagkukwento ng babae. Pinipilit na bigyang kulay ang biyahe nilang dalawa. Ngunit pagsulip niya sa asaway, nakatulog na pala ito. Napabuntong hininga na lang siya. Iniisip niya kung kailan kaya niya mapapaamo ang asawa. Pero ngayon lang kasi siya nagmahal ng ganoon sa isang lalaki. Mas naa-attract kasi siya sa lalaking ayaw magpakita ng motibo sa kanya. Mahigit 3 oras nang makarating sila sa nasabing lugar. Malayo iyon sa mga kabahayan at may malawak na bakuran. Kahit gaano kaluma ang bahay, ay hindi maitatanggi ang ganda ng disenyo nito na Malabahay, Kastila. Namiss niya ang lugar dahil dito mismo namatay ang kanyang ina. Naalala pa niya na lagi silang nagbabakasyong mag-ina sa ancestral house kapag busy ang padre de pamilya sa negosyo. Matagal-tagal na rin noong bumalik siya rito. Bata pa siya noon. Walang nagbago sa lugar pero hindi na gaya ng dati. Ang mahalaga ay isa na namang mahal niya sa buhay ang makakasama niya rito. Kagaya nung kasama pa niya ang ina niya roon. Honey, andito na tayo. Pagising ni Eunice sa asawa. Bumalikwas ng bangon si Richard at tumingin sa labas. Pagdakay lumabas na ito, ni hindi niya nilingon ng asawa nito. Hindi man lang niya inalalayan papalabas ang babae sa kotse. Pero inintindi yon ni Eunice. Sa isip niya ay pagod ang asawa nito. Ayos lang. Sa wakas ay nag-response na si Richard. May sumalubong sa kanilang mag-asawang matanda.
Ma'am, andito na ho pala kayo. Congratulations sa inyo. Masayang bati na mga ito. Richard, si Mang Esther at Mang Pio, silang nangangalaga rito sa ancestral house namin. Pagpapakilala niya sa mga matanda. Masaya ho akong makilala kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ho ako makakaabala sa inyo. Ani ni Richard. Hindi maintindihan ni Eunice ang ibig ipakahulugan ng mister nito. Na sa bawat sinasabi nito ay para bang hindi siya kasama sa mga nais niya. Opo manang. Ako na pong bahala sa mister ko kaya wala na po kayong aalalahanin. Nakangiting tugon ni Eunice. Nang makapasok na sila ipinagpatuloy ni Richard ang pagtulog. Ni hindi nagbigay ng komento sa ganda ng bahay. O di kaya'y nag-abalang silipin ang paligid. Parang wala lang sa kanyang mahalagang lugar na yun kay Eunice. Kahit pagod sa kasalay, sinubukang tumulong ng babae sa kusina. Gusto niyang kasamang maghanda sa hapunan nang sa gayon ay matuwa si Richard. Lalo at mamayang gabi ay may mangyayari sa kanila. Abang bata ka, doon ka na sa kwarto mo nang makapagpahinga ka na rin kagaya ng asawa mo. Manang, namiss ko kayo. Isa pa dapat kasama ako sa naghahanda ng pagkain para sa asawa ko. Pagsisilbihan ko siya. Anya na ayaw paawat habang nagbabalat ng mangga. Napapailing na lang matandang babae. Alam niyang maarte ito at hindi sanay sa gawaing bahay. Lalo na't habang nagluluto siya'y nakikinood lang sa kanya ang alaga nito. At alam niyang hindi niya isinasaulo ang pagluluto. Basta nakikinood lang habang kumakain ng mangga. Ano pong niluto niyo? Tanong niya nang matapos ng matanda. Kaldereta iha. Wow, ang sarap naman yan. Naalala ko na specialty niyo yan. Oo naman. Kayo ng mami mong may gusto nito. Imbis na malungkot ay malapad siyang ngumiti. Ayos lang yun. Ngayon, kami na magkakagusto nito ni Richard. Doon lang tumulong ang dalaga sa paglalagay ng plato sa lamesa. Kalaunan ay tinawag ang asawa nito. Masaya niyang niyakap ang mahimbing na natutulog na mister. Kain na tayo, hapon na. Nagluto kami ni Manang ng kaldereta. Gising na. Ngunit nagpabaling-baling lang ang lalaki. Dahil ayaw nitong bumangon ay hinila nito sa paa ang asawa hanggang mahulog ito sa sahig. Ano ba, Eunice? Pagod ako. Pagalit niyang sigaw sa asawa. Kaso, imbis na masaktan, ay hinila pa nito papalabas si Richard. Tikman mo munang luto namin. Masasarapan ka, promise. Tinakasan na nga niyang bangungot ng kasal nila sa pamamagitan ng pagtulog. Kaso ay ayaw talagang paawat ng asawa niyang may sapak. Nang makarating sila sa hapag, ay nagulat si Manang sa itsura ni Richard. Magulo ang buhok nito, pati na ang damit. Tinignan ni Richard ang nasa hapag. Kalaunan ay tumunog ang kanyang sikmura. Hudyat na nagugutom na siya sa nakahandang pagkain. See? Natakam ka rin ano? Tikman mong luto ng aking pagmamahal. Sabi nito sa mister. Huwag ka na magsalita pa, nawawalan lalo ko ng gana. Malamig na pakikitungo nito kay Eunice. Nang naupo na sila'y hinainan ni Eunice ng kanin ng asawa. Hinayaan lang yun ni Richard at ayaw niyang makipagbangayan pa rito. Lalo na't kaharap nila si Manang. Kahit papaano'y may respeto siya rito. Nang sumubo siya'y palihim niyang nagustuhan ng lutong ulam. Ano? Masarap ano? Mabilis na tanong ng dalaga. Paano mo ito niluto? Anang lalaki. Ano kasi, nagbalat lang ako ng mangga tapos tinignan ko si Manang paano niya gawin. Tugon niya. Muntik nang masamid sa kinakain si Richard nang marinig yun. Si Manang rin palang nagluto nito? No, kami ang nagluto niyan. Ano ka ba? Sinamahan ko siya sa kusina. Di ba ho, Manang? Gustong manakit ng ulo ng lalaki sa pinagsasasabi ng asawa nito. Ayaw niyang magsalita pa dahil iba ang perspective nito sa sitwasyon. Mabilis na lang siyang kumain nang sa ganun ay makaligo na at makatulog kaagad. Maaga pa siyang babiyahe bukas pauwi sa kanila. Napapailing na rin ang matanda habang pinakikinggan ng mag-asawa. Hindi pa rin kasi ito nababago ng kanyang alaga. Nang matapos ang hapunan ay dumiretso na rin sa kwarto si Richard. Tumulong naman sa pagliligpit si Eunice sa kinainan nila pero hindi siya naghugas. Sinundan niya ang asawa.
Nang marinig ang lagaslas ng shower ay na-excite siya. Mukhang magsisimula na ang tinatawag nilang honeymoon. Humiga siya patagilid habang nakatukod ang siko niya sa higaan na para bang nang aakit. Pagkatapos ay ibinaba niya ang mangga sa kanyang balikat upang lumantad ang maputi nitong balat. Nang makalabas ang lalaki sa banyo ay nagulat pa siya. Kamuntikan pa siyang madulas dahil sa misis nito. "Ano ka ba? Hindi pa Halloween. Nananakot ka na agad." Untag nito kay Eunice. Inilihis nito ang kanyang paningin. Kumuha ng unan at inilapag yun sa sahig. "Teka, di ka ba naaakit sa akin? At saka di ba honeymoon natin ngayon? Ba't sa sahig ka? Diyan ba tayo mag-jujugjugan?" Inosente nitong tanong sa mister. "Matulog ka na. Alam kong inaanto ka na. Hindi ka sanay sa matigas na sahig. Namimiss ko lang ang lapag namin. Good night." Ngumuso si Eunice. Halata naman kasing umiiwas ito sa kanya. Sinilip niya ang asawa na nasa lapag. Nakatitig lang siya roon habang nakatalikod sa kanya ang lalaki. Walang kumot at nakapikit. Nang hindi na nagsasalita si Eunice ay tumihaya sa pagkakahiga si Richard. Ganoon naman ang gulat niya nang makitang pinanonood siya ng misis niya. "Ano ka ba? Aatakihin ako sa puso sa'yo. Pwede ba matulog ka na?" Kumuha ng unan si Eunice at tumabi sa asawa. Dahil doon ay si Richard naman ang umakyat sa kama. Muli ay sinundan siya ni Eunice. Para silang batang naglalaro sa kama. Pababa at paakyat sa kama. Pabalik-balik at inaantay kung sino ang susuko sa kanilang dalawa. Hanggang marinig nila ang sunod-sunod na katok mula sa pintuan. "Ma'am Eunice, Sir Richard, may problema ho ba kayo? Ang lalakas ng kalabog ninyo. May nasaktan ho ba sa inyo?" Nag-aalalang tanong ng matanda. Napasobra po kasi ang asawa ko eh. Masyadong excited," sagot ni Eunice. Mabilis na natakpan ni Richard ang bunganga ng asawa nito. Wala ho. May inaayos lang ho kami." Depensa ng lalaki. "Ganun ho ba? Pasensya na po sa estorbo. Tawagin niyo lang ho ako kung may problema." "Opo." Panabayan nilang sagot. Nang marinig nila ang papalayong yabag ay saka palang humiwalay si Richard sa babae. "Ano na? Wala kang gagawin?" "Wala. Diyan ka na mahiga. Dito ako. Matutulog na ako." Wala nang nagawa si Eunice kundi sundin ang sinasabi nito. Pareho silang natulog sa kama ngunit magkabaliktad sila. "Dapat kasi nilasing na lang kita eh." Anito sa isip. Mabilis na nakatulog ang lalaki dahil sa natural na hangin pumapasok sa kanilang kwarto. Lalo na't malaki ang bintana ron. Nasa second floor kasi sila. "Wala na akong magagawa kung hindi pagtiyagaan ng paa mo." Kausap nito sa asawang natutulog. Iyon na nga ang ginawa niya. Niyakap niya ang paa ng mister nito hanggang makatulog siya. Kinaumagahan ay namamanhid ang paa ni Richard. Parang kagabi pa niya yun hindi maigalaw. Pagmulat niya ng kanyang mata, ganoon na lamang ang takot niya nang makita si Eunice na nakalingkis sa kanyang binti. "Hoy, gising ano ba? Namamanhid ng paa ko." Inuga-uga pa nito ang paa hanggang humiwalay na ang babae sa kanyang paa. Hindi siya makalakad ng maayos nang tumayo siya. "I love you, Richard," sambit ng babae habang nakapikit pa. Naisip niyang nananaginip pa ito. Nagmadali siyang magbanyo upang makapag-ayos na siya. Hindi pa naman sumisikat ang araw kaya nagdahan-dahan siyang nag-ayos ng gamit. Dahil sanay siya sa bukid ay nasanay siyang maagang gumising. Kailangan niyang makaalis sa lugar na yon. Wala na siyang pake kung hindi pa siya makapagpaalam. Ayaw niyang makitungo sa babaeng may sapak sa utak. Nang makaalis na siya sa lugar na yon ay napahinga siya ng malalim. Wala siyang kaalam-alam na nakatrack ang lokasyon niya sa cellphone ni Eunice. Kaya naman nang magising ang babae at nakitang wala na ang asawa'y kumalma siya. Huminga ng malalim bago nag-hysterical. "Manang!" sigaw niya. Nataranta ang dalawang matanda nang malaman na nawawala ang asawa ni Eunice. Pinaghahanap nila sa buong ancestral house si Richard. Naging malasan siya sa Nature Garden ang dating ni Eunice habang hinahanap si Jerry Yang. "Nasaan ka na? Honey!"
Naiiyak na siya habang nagpalakad-lakad. Iha, baka naglayas. Wala ang mga gamit niya ron. Anima ng Esther. Agad na bumalik ang babae sa kanyang kwarto. At tama nga, wala nga ron ang gamit niya. Bakit hindi ba niya naisip yon? Masayang nakarating sa Isabela si Richard. Para siyang nakahinga ng maluwag nang binabagtas ang daan patungo sa kanilang kubo. Nagtaka siya nang makitang maayos ang kanilang bahay. Mukhang umalwan ang kanilang buhay. Nang makarating siya'y nadatnan niyang magulang na masayang nagmemeryenda. Nagulat pa sila nang makita siya. Nay, tay, andito na ako. Anya, saka sila pinagyayakap. Imbis na matuwa ay tumingin pa sila sa likod nito. Mukhang hindi rin sila natuwa sa pagdating niya. Ano hong problema? Takang tanong niya. Nasa saan ang asawa mo? Tanong nila. Ano ho kasi? Hindi niya alam ang idadahilan, lalo na at mukhang gusto nila si Eunice para sa kanya. Anak, asawa mo na ang anak ni Mr. Walton. Mabait na bata yun. Nakikita naman namin sa itsura niya. Isa pa, hindi matapobre ang mag-ama. Pagpapaalala ng kanyang ama. Alam po niya na nandito ako. Hinayaan mo na niya akong bumisita rito. Pagsisinungaling niya. Lalo at hindi sila titigil sa pagpapaalala rito na kasal na siya. Mapanindigan ng kanyang mga magulang, lalo na sa sagradong kasal. Hinayaan ka niya kahit nasa araw kayo ng pulot-pukyutan ninyo? Gustong mamula ni Richard sa sinabi ng kanyang ina. Nay, kayo na po ang nagsabi na mabait siya, kaya pumayag siya nang pakiusapan ko siya. Dahil sa sinabi nito'y nakumbinsi rin niya ang dalawang matanda. Hindi siya po pwedeng manatili roon dahil alam niyang pababalikin lang siya ng mga magulang niya sa kanyang asawa. Ayaw pa naman niyang pakisamahan si Eunice. Hindi siya makikisama sa babaeng walang alam sa buhay. Kaya nagdesisyon siyang tumira sa lugar kung saan malayo sa kanyang asawa at mga magulang. Sa ngayon ay susulitin niyang nakasanayang buhay sa lugar nila. Tulad ng dati ay nagtungo siya sa bukid ng maaga. Pero imbis na sa sariling bukid ito magtungo, ay tumulong na lang siyang makigapa sa kababaryo nila. Tuwang-tuwa nang makita nila si Richard. Walang kaalam-alam ang kanyang kababaryo na kasal na ito. Kaya naman pati ang mga kadalagahan doon ay natuwa nang makita siya. Lumapit sa kanya si Maria, ang babaeng nooy tinatangi niya. May paghanga siya rito dahil sa angking ganda at pagkamahinhin nito. Ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin yun noon dahil mas kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang responsibilidad sa mga magulang. Kaya hindi lumalim ang pagtatangi niya rito. Ngunit batid niya na may pagtingin rin sa kanyang dalaga. Mas lalong iiwasan niyang umusbong palalo ang paghanga niya rito, lalo na at kasal na siya. Kahit naman kasi hindi niya mahal ang asawa, ay hindi siya gagawa ng ikakasira ng reputasyon niya. Richard, akala ko hindi na kita makikita. Matagal ka nang hindi dumadaan sa bukid. Malambing na wika ni Maria. May tinrabaho lang. Maiksi niyang sagot. Nga pala, nagluto ako ng bibingka, pang merienda. Binigyan ko na rin ng iba. Sana magustuhan mo. Abot nito sa supot na naglalaman ng kakanin. Salamat, nag-abala ka patuloy. Ayos lang. Nga pala, kapag natapos kayo rito, pwede bang magkita tayo bukas sa may ilog? Kunot noong napatanungan lalaki. Bakit? May sasabihin lang ako sa'yo. Ano lang kasi, tungkol sa problema ko. Sige, paumanhin muna at tutulong lang ako sa kanila. Matapos ang usapan nila'y nagsimula na siyang makigapas. Namiss niya ang ganoong pagod, kaya naman doon lang nakapokus ang isipan niya sa paggagapas ng munggo. Hanggang sa dumating na ang pananghalian. Magpapahinga na sana siya sa kubo kasama ang ilang manggagapas nang makita ang ina nito na may nakaalalay na babae. Nakadamit pambukid ngunit napakalinis tignan. May suot din itong salakot na halatang bagong bili. May bitbit din itong basket. Naningkit ang kanyang mata habang nakamata sa dalawa. Ganoon din ang mga kasamahan nila. Kinikilala kung sinong kasama ng ina ni Richard. Gustong matumba ni Richard mula sa kinatatayuan
nang makita kung sinong kasama ng kanyang ina. Malapad itong nakangiti sa kanya habang kumakaway-kaway pa. Nagtatakbo ito at yumakap ito kay Richard. Gulat na gulat ang lahat sa nasaksihan. Hinayaan lang ni Richard si Eunice dahil ano pa bang takas niya? Nandoon din ang kanyang ina. Isa pa, magmumukha lang siyang kahiya-hiya kung magpupumiglas pa siya sa isang babae. Pati ang mga kadalagahan ay nanlaki ang mga mata nang makita kung paano nito solohin ang lalaki. Pinsan ka ba niya? Lakas loob na tanong ni Maria. Alam niyang hindi basta-basta lumalapit si Richard sa babae, kaya naman umaasa siyang pinsan lang niya yon. Niwala nga itong nobya. Si Eunice ang humarap sa kanya. FYI, asawa niya ako. Look, may singsing kami. Ipinakita nito ang kamay na may nakasuot na singsing. Nang tingnan rin nila ang kay Richard, ay doon lang nila napagtanto na may wedding ring na pala ito. Anak, naghanda ng pagkain para sa iyo si Eunice. Magiliw na wika ng kanyang ina. Inilabas nito sa basket ang mga pagkain at masayang inihain kay Richard. Nang makita ang adobo at isinubo yun, ay gusto niyang mangiti. Suko na siya. Nagustuhan mo bang niluto namin? Masayang tanong ni Eunice. Tumango na lang siya kahit alam niyang ang ina nito ang nagluto. Ganun na ganun kasi ang lasa ng luto ng kanyang ina. Mukhang nakinood na naman ang asawa nito, kaya nasasabing siya ang nagluto. Ako ang nagbalat ng sibuyas. Ani pa niya. O tapos? Tanong ng binata. Umaasang siya nga ang nagluto. Kaya nabuo ang adobo dahil sa sibuyas na binalatan ko. Tama nga ang iniisip niya. Nalunok niya ng buo ang kinakain dahil sa narinig. Walang ano-ano'y lumapit si Maria sa babae. Hi, ako nga pala si Maria. Nga pala, wag mo sanang masamain pero matagal ko nang kilala si Richard eh. Simula pa nung mga bata pa kami. Kaya alam ko rin na wala pa tong nobya noon pa. Paanong ilang linggo lang siyang nawala, may asawa na kaagad siya. Nabura ang ngiti ni Eunice sa tanong ng babae. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Richard sa dalawa. Lalo na't parang may namumuong tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Simple lang, pinikot kasi niya ako. Patay na patay kasi sa akin ang asawa ko eh. Na love at first sight kasi kami. Nagmamahalan at nagpakasal. Tugon nito kay Maria. Pagkatapos ay bumalik ang ngiti nito. Kita sa mukha ni Maria ang hindi pagpaniwala sa narinig. Paano kanyang mamahalin? Matagal na kaming may pagtitinginan sa isa't isa. Hindi na napigilang sabi ng isa. Tumaas naman ang kilay ni Eunice. Nabigla si Richard sa sinabi ni Maria. Hindi na niya nagugustuhan ang mga sagot nito. Alam niyang nagkaroon siya ng pagtingin dito. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagpakita ng motibo sa babae dahil alam rin niyang hindi niya yun mapapanindigan. Isa pa, hindi ganoon ang dalaga. Hindi nito ibababa ang sarili nang dahil lang sa lalaki. Maria, tama na. Pagpipigil niya rito. Richard, hiwalayan mo siya. Ramdam kong hindi ka masaya sa kanya eh. Ako na lang ang mahalin mo. Ibibigay ko sa iyong katawan ko. Hindi ko to pinagalaw ni Numan kasi para ako sa iyo. Naluluhang pakiusap nito sa lalaki. Nagulat si Richard sa ipinakitang asal ng dalaga. Ni hindi sumagi sa utak niya na makakapagsalita yun ng ganoon sa maraming tao. Lalo at kababae niyang tao. Biglang namatay ang dating paghanga niya rito. Ngayon lang niya nalaman na hindi pa pala nito lubos kilala ang dalaga. Ako na lang. Ginawa ko naman ang lahat eh. Ni panggagayumay ginawa ko. Hindi mo pa rin ba ako makita? Maria, gumising ka. Hindi ikaw ang nakilala kong babae. May asawa na akong tao. Kaya wala na ring saysay ang mga sinasabi mo. So gano'n na lang yon. Wala ka pala eh. Akala ko pa naman matapang ka. Bahag ka rin pala. Ani Maria saka pinunasan ng mga luha. Tumayo ito saka kinuha ang supot mula kay Richard. Akin na to. Tutal, may adobo ka naman na. Pagkasabi nun ay umalis na ito. Lahat ay tahimik habang tinitignan ng papalayong dalaga. Hindi nila alam kung anong sasabihin sa inakto ni Maria. Problema nun, kumain na nga tayo.
Ani Eunice na bumasag sa kanilang katahimikan. Nang matapos ang pananghalian, ay umuwi na rin ang tatlo. Hindi na rin nakipagtalo si Richard sa misis nito. Kailangan na niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Kahit may sapak at kung minsan ay hindi niya maintindihan ang takbo ng isip nito'y alam naman niyang totoo ito. Alam mo, dapat matuto kang magluto. Hindi tayo babalik sa Maynila hanggat hindi ka natututong magluto. Ganito ako lumaki at ito ang kinasanayan ko, magbubukid. Kaya naman sana pakisamahan mo ko. Ay, Captain, gagawin kong makakaya ko. At dahil madali naman niyang mapasunod si Eunice, kaya naging kampante siya. Kaya isinama niya ito sa kanyang taniman. Dahil naibenta na mga repolyo ay magbubungkal na siya ng lupa sa pamamagitan ng pag-aararo para sa panibagong pananim. Tumulong ka, okay? Okay, masigla nitong sagot. Ngunit dahil nakailang sita na siya sa misis nito at halos mapaos na siya sa kakasigaw rito, ang ending ay pinasakay na lang niya sa kalabaw si Eunice. Go kalabaw, carry natin to! Anang dalaga habang nakasampa sa kalabaw. Doon lang naging payapa si Richard, kesa naman utus-utusan niya ito. Sa dami ng pagkakamali ni Eunice, ay mas lalong natatagalan sila sa trabaho. Habang tumatagal ay mas nakikilala niyang asawa niya. Nalaman niya na mainarte talaga ito, ngunit hindi nandidiri. Maalaga lang kasi ito sa katawan. Hindi sanay sa trabahong bukid, ngunit magaling ito sa paghawak ng pera at pagbabudget. Marami rin itong naiisip na negosyo na related sa bukid. Matalino si Eunice kaya naman nagplano sila sa kung ano ang kikitain nila sa pagbebenta ng gulay ay iyon ang gagawin nilang puhunan bilang panimula. Ayaw umasa ni Richard sa yaman ng asawa. Hindi naman kumontra si Eunice kaya medyo nagkakasundo sila. Kapag siyang nagtuturo ng pagluluto ay humahawak na ng sandok ang babae. Kaya naman kahit papaano'y natuto na rin ito. Iyon nga lang, maingat itong hindi masugatan o matalsikan ng mantika. Laging nakagwantes ito. Kung noon ay naiirita si Richard sa kaartehan ng asawa, ngayon ay para bang natutuwa siya sa mga gawin nito. Hanggang sa isang gabi at nakapatay ang ilaw, niyakap niyang babae sa likod. Nagulat naman si Eunice sa inakto ng asawa. Lalo na nang amuyin nito ang batok niya. Bakit kasi ang arte-arte mo? Pati bago matulog nagpapabango ka pa. Bulong ni Richard. Humarap si Eunice sa kanya. Ganun naman talaga ako noon pa. Ayaw mo ba? Titigilan ko na. Wag, ayos lang. Kahit hindi naaaninag ni Eunice ang mukha nito'y alam niyang nakangiti ito. Halikan mo nga ako. Utos ni Richard. Akala ko ba ayaw mo? Maktol ng babae. Paano ba kasi may sapa ka? Pero hindi ko akalain na gugustuhin kita. Ganun? Okay, no kiss. Kung gusto mo ng halik, ikaw ang gumawa nun. Pakipot pa ito. Pero sa totoo lang ay gusto na niyang maging manananggal at lumipad sa kilig. Sabi mo yan ha? Sagot ng binata. Bigla ito. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na pinagsaluhan nila ang gabi. I love you, Eunice. Bulong ni Richard nang matapos ang kinin ng asawa. I love you too, Richard. Hindi inaasahan ni Richard na kahit lumaki ito sa Western, ay napatunayan niyang pinangangalagaan rin ito ang kanyang pagkababae. Lalo at siya pa lang ang kauna-unahang nakakuha rito. Masyado niyang hinusgahan ang asawa niya. Sa kabila ng ugali nito'y nalaman niyang mas malaki ang bahagi ng pagka-inosente nito. Kaya tuluyan na niyang bubuksan ang puso niya sa kanyang asawa. Wakas.